kasi tayo po naman ay mag-aaral po ng salita ng Diyos. At bago po tayo dumako sa ating pag-aaral, nais po natin muna ang ating i-welcome po si Ate Ivy sa Doncillo. Tama po, sa Welcome po Ate Ivy. Sige po Ate, tayo po tayo. Welcome po Ate. Ano po sasabihin natin kay Ate Ivy? Welcome to the family of God. Welcome po sa JFCM Qatar. Alam po namin na galing po kayo sa JF Mandaluyong po. So, welcome po sa Qatar. So, umaano po tayo. At sa umaga po ito ay mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos po. At ito po'y katuloy ng mga nakaraan po nating mga pinag-aralan. So, naalala po ba natin yung last week's natin na topic or yung pinag-aralan po natin? Yung mga naririto po. Pag-aasawa. So, last week po, ang ating pinalakay ay pag-aasawa. At part po nung pag-aasawa is yung pong pagkakaroon ng mga supling or mga anak po, no? So, kaya po ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay pinamagatang pong makadiyos na mga supling. So, kung maalala po natin, no, yung natural po na design ng Diyos sa pag-aasawa ay magkakaroon po sila ng mga supling. And yun pong pagkakaroon ng mga supling ay isa pong iniatas ito sa mga magulang, hindi lang po sa nanay, kundi both po sa nanay at tatay, na mapalaki po yung kanilang mga supling o mga anak na makadiyos. At ito po'y i-explore po natin, no, sa makita po natin yung main verse natin sa Malakias chapter 2 verse 15. So sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. Hindi ba pinag-isip kayo ng Diyos sa katawan at Espiritu? Ang ngayon niya ay mapamalibuhay ng mga anak ng Diyos sa mga sakit. Kaya huwag ninyo pagsaksilan ng mga bahay ng kasalan ninyo. Amen. So, dito po no, sa Malakias 2, bigyan ko lang po kayo ng konting background. Ito po yung yung salita ng Diyos or salita po ng Malakay, the messenger, to the Israelites po nun, because they were divorcing their wives po at that time. So, kung babasahin niyo po yung mga verses before that, ito po yung mga inadas sa mga Israelita na nagtataksil sa kanilang mga asawa. At iniiwan nila yung asawa nila, tapos mag-aasawa sila ng hindi ka-Israelita. Kumbaga, they are getting wives na who worship foreign gods. Kaya po kinakorek sila po dito nung manunulat. No po. And sabi dito, bakit po ito yung ginamit nating verse? Kasi nung ginagawa po nila ito, nung nagdi-divorce sila, napapabayaan po yung mga anak nila. Kaya po, sabi dito, hindi ba pinag-isa na kayo ng Diyos sa katawan at sa Espiritu? Ang layunin niya ay upang maging tunay na mga anak ng Diyos ang inyong mga supling. So, pinapaalalahanan po sila. Kaya sabi po, kaya't huwag ninyong pagtaksilan ang babaeng pinakasalan niyo nang kayo'y kabataan pa. Kasi po nagsimula silang magtaksil sa kanilang mga naging asawa. Binirate nila yung covenant nila sa kanilang asawa, yun po nagdulot ng hindi pagkakaroon o hindi po nila pagpapalaki sa kanilang mga supling ng makadiyos po. So, yun po ipaalala. So, tayo po, no, ang sasagutin po natin sa umagang ito ay ano ang dapat gawin ng mga magulang upang mapalaking makadiyos ang kanilang mga anak. Kasi po, no, sa panahon po ngayon, mahirap po magpalaki ng makadiyos na mga supling dahil po ng environment. Ngunit tayo pong mga mananampalataya at mga parents or mga parents or magiging parents na Christian ay inatasan po na gabayan at turuan ang mga supling na matutong magkaroon ng takot po sa Diyos. Kaya ang unang pong punto po natin dito is, una, magtatag sila ng makadiyos na tahanan.
So yung word po na tahanan ay hindi lang po bahay, no? Hindi lang po ito yung tinitirhan natin. Pag sinabi pong tahanan, ito po ay yung environment. So, pagtatatag ng makadiyos na tahanan, magkasama po dito yung husband and wife. Hindi lang po yung wife, hindi lang po yung husband, kundi both the husband and wife ang tinaatasan po na magtatag ng makadiyos ng tahanan. So, tahanan po is environment. Ano po? Yung kung saan po naka-expose yung mga bata. So sabi po dito, ang unang silid-aralan para sa bata ay ang kanyang tahanan. At ang mga unang guro niya ay ang kanyang mga magulang. So ang unang silid-aralan po ng mga bata ay ang tahanan. At ang unang guro ay ang kanyang mga magulang. So pag po nagkaroon tayo ng mga supling or kung may mga supling po tayo, ang unang po silid-aralan nila kung saan sila yung natututo ay ang tahanan kung nasa saan po sila. At tayo po mga magulang ang nagiging unang guro. No po? At ito po hindi lamang sa nanay, no? Ito po yung parehas sa nanay at sa tatay. Dahil po sila inatasang bilang mag-asawa na maging na itaguyod yung kanilang anak ng may takot sa Panginoon. Hanggang sa ang bata ay wala pang sapat ng kaalaman at karanasan upang magpasya para sa kanyang sarili, ang tahanan at pamilya ang pamantayan niya sa kung ano ang tama at mali. So, ang pinag-uusapan po dito natin ng mga supling o bata ay, ano sabi po dito, wala pang sapat na kaalaman at karanasan. Ibig sabihin po, ito po yung mga ginagabayan pa, yung nasa poder pa ng mga magulang. Ngunit dumadating po na sa panahon na malaki na sila, nagkakaroon sila ng sariling isip, nagkakatrabaho, nag-aasawa. Iba na po yun, no? Itong pinag-usapan po nating bata na mga kailangan nating itaguyod ng may takot ay yung simula pagkabata hanggang sa sila po yung magkaisip. Yun po yung tinutukoy. At sabi po dito, ang tahanan at ang pamilya ang nagiging pamantayan po ng mga bata. Kung ano ang tama at mali. Kasi yung una po nila nakikita Yun po, yung kung ano yung ginagawa ng nanay at kung ano po yung ginagawa ng tatay. Kaya makikita po natin, depende po kung saan lumaki yung mga bata, doon po nila makikita natin, di ba, minsan nag-aalaga tayo sa Sunday school or may nakikita tayong mga bata. So makikita natin, ito yung ginagawa ng bata. Baka po kailangan minsan isipan, ano yung ginagawa ng parents niya sa bahay nila kasi yung pamantayan ng tama at mali sa mga bata po, kung ano yung nakikita nila sa kanilang tahanan. Kasi po, pag lumalaki sila, wala pa naman po silang kaisipan Ang ginagaya nila, ang tinutularan po nila ay yung kanilang mga magulang. Po. Sa tahanan po, nauhubog ang isip, ang damdamin, at ang espiritualidad ng isang bata. At dahil dito, inalagay po ng Panginoon ang malaking pananagutan sa kung anong kahihinatnan ng bata sa kamay ng mga magulang. Kasi po, simula po sa pagkabata, ang nagtuturo sa unang silid-aralan ay ang tahanan. Kung kaya't napaka-importante po yung environment kung saan po lumalaki yung mga bata, kung ano yung nakikita niya, kung ano yung nadidinig niya, kung ano yung na-observe at ginagawa ng mga magulang niya. Dahil doon po na-mold yung behaviors niya habang siya lumalaki. At habang tumatagal po, yung behaviors na yun na kinikilos ng bata ay nagiging personality niya paglaki. Kasi hindi lang naman yung, kumbaga kung sino tayo ngayon, yung personality po natin ngayon, ay hindi lamang po dahil dun sa environment natin nung tayo teenager na. Malaking bagay po yung environment ng mga bata, yung pag-develop ng personality nila, nung behaviors nila habang sila po yung lumalaki. So, talagang critical po yung from 0 till, sabihin natin hanggang teenager po, no? Pero critical po yung habang sila talaga lumalaki, wala pang isip at tinuturuan natin sila. At minomold natin sila based dun po sa salita ng Diyos. Kasi marami po mga books Ngayon, how to train a child, yung toddler, yung ganito. Hindi naman po masama yun, no? Yung magbasa ng mga libro. Dahil nga po,
Kaya naman po na isulat yung mga libro para po matulungan din yung mga first-time parents. Pero ang ating pong guidebook talaga sa pagpapalaki ng mga anak ay ang Biblia, ang salita ng Diyos po. So, ano nga po yung sinasabi na makadiyos na tahanan? So, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. Tahanan kung saan nagpapasakop miyembro sa isa't isa. So, basahin po natin ang Kolosas 3, 18 hanggang 1, 2, 3. Mga babae, sapagkat yan ang naangkop sa mga nakipag-isa sa Panginoon. Inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat yan ang nakalulupit sa Panginoon. Mga magulang, pagalitan ng nag-aagis ang inyong mga anak at baka masiraan sa lalo. So, una po, no, ang tahanan na makadiyos o ang tahanan, ang makadiyos ng tahanan, ito po yung tahanan na nagpapasakop po ang miyembro sa isa't isa. So, dito po una pong pinaalalahan ng mga babae. So, mga asawang babae, magpasakop po sa mga asawang lalaki. At kung maalala po natin no, last week sa pinrich po ni Jan, no, nasabi niya sa modern context po na kahit po mas malaki ang sinasahod ng mga asawang babae or marami pong ibang mga bagay, mas sila sa posisyon nila sa trabaho, yung talino nila, kailangan po nilang magpasakop sa kanilang mga asawang lalaki. At ganyan din naman, no, pinaalalahanan po yung mga lalaki, mga asawang lalaki na magmahalin ang kanilang mga asawa. Sa context po ito, di ba sabi na, huwag kayong maging malapit sa kanila. Kasi nung sinulat po ito, at that time, yung mga lalaking asawa po is, most of them are warriors, no? Mandirigma. Hindi po sila hindi po uso nun yung mga parang, okay na magpakita ng emotions. Salamat po nun eh. Kung iisipin natin yung context na to, dun sa context na to, they need to be strong, they need to, parang, kailangan nila ipakita yung pagkalalaki nila. So, kaya po noon, pinapaalalahanan po na huwag kayong maging malupit sa kanila. Kasi, dati po, hindi pa uso yung ngayon po kasi nasabi na, it's okay to show emotions, kahit sa lalaki, okay lang na umiyak. Pero noon po kasi hindi naman ganun yung environment pa. Their environment at that time, dahil nga po madaming wars. If maalala po natin, di ba, madami pong wars na pinagdaanan ng Israel at ng Judah dahil kailangan nilang sakupin yung, dahil po dun sa lupang pinangako, meron po may mga naka-reside po before. And they needed to fight, kumbaga, parang mapaalis yung mga hindi po dapat nandun kasi yung lupang pangako. And that is one of the characteristics po noong mga kalalakihan noon. Ngunit dito po makikita natin na parehas pong inatasan yung babae at lalaki, asawang babae at asawang lalaki na magpasakop po sila sa isa't isa. Yung wives submit to their husbands and husbands to love their wives. Kasi po, kita po natin, no, isa lang yung inatas sa anak eh. Sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang. Yun po yung utos sa mga anak. Ngunit, mas malaki po yung pananagutan ng mga magulang. Kasi po, dito, no, makikita natin, mas madali po, noong panahon, mas madali po nilang masusunod yung mga magulang nila. Pag nakikita po nila nagpapasako, ang magulang, ang asawang babae at asawang lalaki sa isa't isa. When they see that their parents love each other, no, po, sa actions, sa mga pananalita, mas nagiging madali po dun sa batang i-grasp na, makikinig ako. Kasi nakikita ko, nagsasabit yung nanay ko sa tatay ko, at nakikita ko rin naman, iniibig ng tatay ko yung nanay ko. Kaya yung pagsunod po ng bata, ay parang nagiging mas madali po sunod. Kasi nakikita nila. Kumbaga po, the parents should be an example dun sa mga bata.
Kasi mabilis pong sumunod sa mga magulang pag nakikita nila, pagkagari, meron pong, hindi naman argument pag may sinabi yung tatay sa nanay, gagawin yung nanay. At pag may sinabi rin naman yung nanay sa tatay, ginawa ng tatay, makikita ng anak nila, okay, si tatay at si nanay parehas na pag may sinabi or may pinakiusap, gumagawa. Bakit ako hindi gagawa? Kumbaga kasi nakikita po nila, no? So, kaya po, pag makikita natin, no, pag mayroon din pong mga parents na laging nag-aaway sa harap ng kanilang mga anak, nagkakaroon po ng emotional instability yung bata. Ito po yung frequent fighting. Kumbaga, sisigawan, nagbuyawan, nagbabato ng mga kung ano-ano. Nagkakaroon po ito ng impact dun sa mga bata. Kung nakikita nila na parang normal ito, so pag sila din magtatantrum, saan gagawin nila? Magbabato, magsisigaw, kasi yun po yung nakikita nila. So nagkakaroon po ng instability yung bata when they're growing, when they see that their environment po is yung gano'n yung parati pong may nag-aaway. And when we show, kumbaga po, kaya importante po yung pag-show ng affection sa harap din po ng mga bata habang sila lumalaki. Kasi nakikita po nila kung paano po magmahal. Kung paano po mag-express ng pagmamahal. Kumbaga, kaya po makikita natin, meron po mga terms of endearment, yung mga tatay at nanay sa isa't isa, o yung mag-asawa sa isa't isa. At gayon din naman po, no, yung pag nakikita nilang ganun yung endearment or ganun pala dapat, nagiging ganun din po sila sa kanilang magulang. Kunwari po, yung asawang babae, sa asawang lalaki, bago umalis, nagkikiss. So yung mga bata po, habang lumalaki, pag aalis sila, bababay, magkikiss din sila sa mom or dad nila. Diba po? So, gayon din po, the other way around, nakikita nila yung tatay nila na parang pinabubuksan ng pinto yung nanay nila. So, pag meron silang anak na lalaki, ang gagawin ng anak na lalaki, pag nakita niya papasok yung nanay niya, pagbubuksan niya ng pinto. Kasi nakikita po nung bata kung ano yung ginagawa nung anak, nung tatay or nung nanay. Kung babae po, nakikita nung anak na babae, yung ginagawa ng nanay, nagiging example po. At gayon din naman kung may anak na lalaki, nakikita nila yung ginagawa ng tatay. So, yung behaviors po ng bata is actually nagiging acquired siya based on what they see. And that is why it's very important po yung pagpapasakop ng mag-asawa sa isa't isa. Dahil po ito'y nagkaka-impact dun sa mga bata po. And showing affections po dun sa front of our kids is fine. Wala pa po akong kids, no? Wala pa akong anak. Pero malaki dun po sa mga may mga anak, malaki pong impact pag nag-show sila ng affection. Kasi natututo po sila mag-express din ng kanilang emotions. So, if makikita po natin, no, pag nagkakaroon po ng anak, dapat nga po sabi, walang favoritism. And, lalo po kung madami, no, isa, pag dalawa po yung anak or tatlo yung anak, dapat po, long down ng lahat ng mga bata na sila po'y iniibig or mahal ng kanilang mga magulang. Kasi po, for example, if maalala po natin yung meron po sa Bible na meron silang favoritism. Tapos, nagkaroon po ito ng effect sa relationship ng family nila. Alala po ba natin si Isaac at si Rebecca? So, di ba po si Isaac at si Rebecca, meron po silang dalawang anak. Si Esau po yung panganay at pangalawa po ay si Jacob. Isaac, mas mahal niya si Esau kasi panganay. Si Rebecca naman, mas mahal niya si Jacob. So, if maalala po natin yung kwento, kailangan pa po umalis ni Jacob dun sa sambahayan nila kasi nagkaroon ng clash. Dahil parang ang nangyari, tinulungan ni Rebecca si Jacob na parang magkaroon ng mga hairy na arms. Tapos yung pamana, yung panlalaki na pamana ni Isaac na papunta kay Jacob. So, nagkaroon sila ng clash. At makikita natin na pag nagkakaroon po ng favoritism ng nanay sa isa at yung tatay sa isa, nagkaka-effect po ito dun sa magkapatid. So, imbis na isa silang pamilya na nagtutulungan dapat, nagkaroon po ng sibling rivalry. At umalis pa si Jacob dahil parang natakot siya na papatayin siya ni Esau, no? Kasi parang nakuha niya yung
yung firstborn blessing na prayer from Isaac. So meron po mga examples sa Biblia na mga hindi po natin dapat gawin at nakikita po natin yung consequences nito. Kung kaya po, mga magulang, at sa mga magiging magulang, kailangan po natin maging aware po no, na whatever we do inside the house, how we act, how we speak, how we behave, how we manage our emotions, pag umiinit na yung ulo, lahat po ito nakikita ng mga bata at na-acquire nila to habang sila lumalaki. Pag lagi nila nakikita, nagiging ganun din yung behaviors nila kasi yun yung nakikita nila. At yun yung akala nilang tama. Kasi po sabi, ang tahanan ko doon, nila nakikita kung yung pamatayan ng tama at mali. Kasi pag nakikita nila, kumari, nakikita nila, lagi sumisigaw yung nanay nila, akala nila, yun yung tama. So sila din, sumisigaw. Kasi yun yung nai-instill sa minds ng mga bata. Kaya nga po, very important pagpapasakop sa isa't isa. And yung awareness po ng magulang na tayo po'y inatasan, ito, may pananagutan po tayo sa ating Panginoon. And pinakita na rin po ito last week, no? Dun sa pag-aaral po natin sa pag-aasawa. Christ is the head of the household and yung husband po yung tinuturing na leader na or ng head ng after Christ, leader ng sambahayanan. And makita po natin doon, nakapaloob po yung wife and then yung children. And pag maaano po natin, no, yung husband and wife, mayroon po sila kanya-kanyang roles sa family. Makikita natin the husband is supposed to protect, lead, and provide for the family. And the wife is there to comfort, teach, and nurture. Alam po natin na sa panahon ngayon, medyo iba na po yung arrangements minsan dahil po ng yung mga women ngayon, pinaglaban yung gender equality, yung Women's International Day, ganyan. Which is, that is totally fine po kasi dati, na parang na hindi po nakikita yung value ng ladies. Though, dito po na makikita natin na talaga po ang pagpapasako ng mga babae sa husband. No po. And iba po yung role ng babae and ng lalaki. Meron po kasi yung tendency, minsan yung mga wives, medyo strong yung personality and na-usurp nila yung authority nung husband nila. Parang masyado silang strong, so na-overpower nila yung asawa nila lalaki. Na minsan po nakakalimutan ng babae na I am here to support my husband. While the husband, pag meron silang mga strong na wives, na parang naano sila, sige, ikaw na lang. Ikaw naman lagi. So parang ganun po yung nangyayari. But that's not how it's supposed to be. The wives are supposed to submit to the husbands. And the wives needs to allow yung husbands nila to lead yung kanilang family. Kasi that's what they're designed to do. And that's what they're called to do, no po? And kaya po, yung concept of authority, nakikita rin po yun or nag-form ito sa mind ng bata from when they're young. Meron po kasi minsan pag hindi po agree yung nanay at tatay sa type of parenting style yung bata, pupunta na sa nanay. Sabihin, ma, pwede ba ito? Sabihin, sige, pwede. Tapos, sabihin ng nanay, ay, hindi pwede. Tapos pupunta siya doon sa papa niya. Pag sabi ng tatay, ay, pwede. Tapos parang, nalilito yung bata. Parang okay. Pag hindi pumayag si mama, pupunta na lang ako kay papa kasi pumapayag si papa. So, kaya po, ang mag-asawa, kailangan po magkatuwang sila. Kung mayroon silang pag-aagrihan, ano yung mga hindi pwede, ano yung mga pwede. Kasi po, nako-confuse po ang bata. Kasi at pag lumalaki sila, hindi pa naman po nila alam yung concept na tama at mali. Kasi tayo po yung mga magulang ang maggagabay sa kanila upang ma-form po sa mind nila what is right and what is wrong according po sa Biblia na po. Huwag po natin ilalayo yun sa konteksto ng pagtuturo sa kanila based from the Word of God. So, yun po, no, kailangan natin makita na, ipakita sa kanila that is how it's supposed to be yung order and yung authority. May tendency po kasi din minsan pag meron din na masyado nagiging maluwag yung mga magulang, hinahayaan na lang yung bata kung ano yung gusto nilang gawin. Kasi parang, ay okay, ayokong paluin, ayokong ganito, kasi ano na ako nagbago na ako kunwari po ng pagbagong mga Kristiyano. So, nahahayaan po at napapabayaan yung mga bata. Pero kailangan po natin
maging aware na when we are guiding our children to, kumbaga maging makadiyos, kailangan po talaga natin silang i-guide. Di lang po laging kailangan pagalitan, pero kailangan natin silang pagsabihan, also through our actions. Kasi kung ano po yung nakikita nila, yun po yung malaking na-acquire nila. Di ba? Amen po ba? Sa mga may anak ko, siguro po pag sinabi mo, katulad mo talaga yung tatay mo, o katulad mo talaga yung nanay mo, kasi nakikita po nila eh. The children, our children, is our reflection because that's what they see. And they do what they see. And kung tayo po ay, di ba, kung tayo po ay naging mananampalataya, ang example po natin si Jesus Christ, when we are becoming more of Christ, yung behaviors po natin is yung fruit of the Spirit. Kung pinapakita natin yung pananampalataya natin sa ating pamumuhay, yung mga bata, nakikita yun sa atin, tutularan nila, nakikita nila. So, when we are becoming more like Christ, our children too will become more like Christ. Kasi they learn from seeing and doing po, no? Lalo na yung pag, yung nagta-toddler stage na sila, gagayahin talaga nila tayo. Kasi, ito ako diba? Kasi nakikita po nila. So, pangalawa po, ay basahin po natin, tahanan kung saan nagtuturuan ang mga miyembro. At ito po ay makikita sa Colossus 3:20. Yung yellow lang po yung basahin natin. 1, 2, 3. Mga anak, pagkalian ang nakalulugod sa Panginoon. So, yan lang po ang iniatas sa mga anak doon po sa pagkikita po natin yung family, no? Pero kung ang mga anak po dapat ay sumunod sa kanilang mga magulang. Ngunit, kung wala pong itinuturo yung magulang, minsan, paano po sila susunod? Na parang, alam naman natin tinuro sa akin yung magulang ko. Or it's either walang tinuro or hindi nila nakikita. Or may times na nakukonfuse yung bata kasi nagko-contradict yung sinasabi ng magulang sa kano nung ginagawa niya. For example, sabihin natin, bawal, let's say, bawal kumain ng chichirya after, bago kumain ng, let's say, dinner. Tapos kunwari ikaw naman, yung magulang, kumakain ka ba ng chichirya bago mag-dinner. So yung mga bata, confuse sila lang na pagbata, sabihin, bawal kumain ng chichirya bago mag-dinner. So nakikita ka nila kumakain ng chichirya. So sabihin nila, sa isip nila, ba't ginagawa ni mama or ni papa? Hindi pwede ko din gawin. So, nakakonfuse po sila. So, ang mga anak po ay kailangan sumunod. Pero tayo po mga magulang, kailangan po natin silang turuan. Kasi paano po sila susunod kung wala naman po tayo mga itunuturo sa kanila, no po? So, sabi nga po kanina sa introduction, ang pamilya or ang tahanan po ang unang silid-aralan. So, kung ano po yung gusto nating, kung nais po natin maging makadiyos ang ating mga supling, kailangan po natin silang turuan. At kailangan din po natin na maging willing magpaturo. Kasi tayo po ay, tayo po matatanda, tayo po itinuturuan sa iglesia. Yung sa salita ng Diyos at sa mga devotions po natin, natuturuan po tayo. Pero kailangan din po yun. Kumbaga, kailangan po natin i-cascade yung natuturuan natin, natututunan natin sa ating mga anak. Not only sa mga salita, no? Pati po sa mga actions po natin. And may mga things po na kailangan natin ituro sa ating mga anak, lalo na po tayo yung mga mananampalataya. At ito po yung makikita natin dito. Basahin po natin isa-isa. 1, 2, 3. Pagkilala sa Diyos, kailangan sa kaligtasan, pagkakaroon ng relasyon sa Diyos, at pagtulad sa Panginoong Jesus. So, ito po yung mga dapat po natin itinuturo pag tayo po'y nagkaroon ng anak or tayo po'y may mga anak. Yung pagkilala sa Diyos. Nagtuturo po dapat tayo kung sino po ang ating Panginoon. At kailangan po nilang makita at matutunan yung meron po yung concept na there is heaven and hell even at their young age. Kasi po, doon minsan po yung mga bata nung hihirap ng mga tanong nila na napapaisip tayo, mga matatanong, paano ko i-explain ito
sa murang isipan na may intindihan nila yung context na there is one true God. No po? Pero yun nga po yung kagandahan kasi nung tayo po ay nag-asawa, kasama po yung katawagan na yun, yung pagkakaroon po ng mga anak. And yung pagiging nanay at tatay or pagiging magulang ay isa rin pong katawagan na nagmumula sa Panginoon. And the Lord will give us the wisdom. If we ask, kung tayo sasaliksik, wala tayong maituturo sa ating mga anak. Kaya kung nais po natin magkaroon ng mga supreme po na may takot sa Diyos, kailangan po talaga natin pagtuunan din at pagtuunan talaga yung salita ng Diyos. Kasi kailangan po natin silang turuan kung paano po magkaroon ng relasyon sa ating Diyos. Kung baga, every Sunday, kunwari, o sa atin pa every Friday, pupunta sa church. Tapos sasabihin natin, dapat maaga tayo pupunta sa church. Pero minsan tayo, mga magulang, tayo yung late magising. Tapos magmamadaliin natin sila. Tapos tayo yung naiinis. Naalala ko Sunday na Sunday, yung init-init ng ulo ng parents kasi late kami nagising. Pero late din kasi sila nagising. So alam niyo po, yung minsan, yung kung nais natin matutunan ng mga bata, yung importance, for example, ng fellowship, kailangan po natin ipakita ito. Kailangan natin ipakita na nagising tayo ng maaga, kailangan tayo na maaga tayo prepare, at pupunta tayo bilang pamilya to the church. And most of the times, meron pong na-experience ko na yung parang laging galit na, gising na, Sunday, kailangan church. Tapos, syempre, ikaw, umaga-umaga pa lang, naiinis ka na sa mga mag-church kasi naiinis ka kasi how they approach. So I think minsan natin na nakakalimutan tayo, kaya tayo pupunta ng church, para tayo maturuan at mag-celebrate, pero nakakalimutan natin yung behaviors natin na we are there to celebrate the Lord. So, kailangan din po appropriate, hindi lang po every Sunday, dapat appropriate every day kung paano natin i-treat yung ating mga anak kasi nakakuha po nila yun. Until such time na magkaroon sila ng isipan na parang, okay, now I know what is right and what is wrong. Pero habang silang lumalaki, tayo po yung malaking factor kung paano sila nung-mold. And kaya kailangan po natin ituro ito, yung pagkakaroon ng relasyon at pagtulad sa Panginoon. Kasi the more we are to become like Christ, the more they see Christ in us, and they would replicate po the same. So, leading by example po talaga, ministry po ang pagkakaanak. Hindi po ito minsan po kasi ang tendency po natin, nakakalimutan natin na ang unang po nating ministry is yung family natin. Yes, we are called to do things po para sa church, yung pag-preach, pagkakanta, pero yung unang po nating ministry is kung may mga anak po tayo, is yung ating mga anak. And kung tayo po yung asawa, kailangan din po natin mag-minister sa ating asawa. Kasi sino po magko-correct sa bawat isa kung may asawa ka, kailan kailangan yung mag-correctan, no? Alam po naman natin, lahat tayo meron pong mga flaws at meron po rin po tayo mga shortcomings. Po? Amen po ba? Dapat ituro sa ating mga anak. So, at pangatlo po, basahin po natin. Tahanan. 1, 2, 3. Tahanan kung saan isa't isa. So, tahanan kung saan. Basahin po natin yung naka-yellow lang po. Mga magulang. Yan. So, ito naman po, pinapaalalahan po yung mga magulang na huwag pong pagagalitan ng labis ang mga anak at baka po sila masiraan ng loob. So, yung minsan po kasi may tendency po pag lumalaki yung bata, toddler stage, minsan sobrang kulit po nila, di ba? 2, 3. Tapos tayo magulang dahil minsan kulang na sa tulog, busy pa sa work, tapos ang ingay-ingay pa ng anak. So, nabubulyawan or nasisigawan pa yung mga bata. Or pag nakabasag sila, ano ba yan? Nabasag na. Ganyan. So, minsan po, pag bata sila, 2 years old, hindi pa po nila alam yung context or yung concept na nakabasag ako. So, how we react to that situation could actually impact them pag minsan may mga strong reaction tayo, no?
parang minsan nagkakatrauma sila na parang ayaw na nila makabasa kasi nakikita na ng galit lagi yung parents nila, for example, no? And that is why we also need, kumbaga pag lumalaki yung mga bata at parents tayo, we need to be aware that when they're toddlers, 2, 3, hindi pa po nila alam yung context, yung tama at mali. Hindi nila alam na pag nakabasag sila, mali yun. Pero tayo minsan parang pag nag-react tayo, kala natin, alam na ng bata yung ginagawa. Hindi pa po nila alam. So we also need to be appropriate pag po natin pinagagalitan yung ating mga anak. Based po doon sa nila, sa age nila, tsaka yung kung gaano na nila kaya understand yung concept. Kasi tayo po yung magtuturo noon dun sa mga bata. So, wag po labis. So, paano po natin malalaman kung labis na yung ating pagpapagalit sa mga bata is pag alayin po tayo sa salita ng Diyos. Kasi pag naka-align po tayo sa salita ng Diyos, ma-realize po natin pag lumalabis na po yung pagalit natin sa mga bata. Based po doon sa age nila, no? Meron 2, 3. So, depending on gaano po sila katanda, yung maturity nila, kailangan po natin ito i-approach as necessary. Pero tayo pong mga magulang, kailangan po talaga natin itong pag-aralan. Kasi po, sabi ko nga po, pag-ministry po yung pagkakaroon ng anak. So kung sa pagtatrabaho po natin, pinag-aaralan natin kung ano natin yung tinatrabaho natin. Pag-Excel, pag-Work, Microsoft Word. So pag nagkakaanak po tayo, kailangan din po natin talagang pag-aralan yung behaviors ng bata. Kailangan po natin mag-effort na pag-aralan na hindi lang, ito yung ginawa sa akin ng nanay ko, ito yung gagawin sa anak ko. Kasi ang bawat bata po is different. Ano po? And that is why, with the Bible, of course, yung Bible po, yung Biblia po talaga yung ating pamantayan, yung ating guide, kailangan po nating turuan ng ating mga anak. Pero kailangan po natin mag-effort. Ano po? But the more we are to become like Christ, the more we become appropriate pagdating po sa pagpapagalit sa ating mga anak. Or pag pinagsasabihan natin, alam na natin kailan yung appropriate at kailan yung hindi. Ano po? Kasi minsan nagiging sila nagkakatrauma sila pag lagi natin silang pinapagalitan. Kaya po minsan may makikita kayo mga bata na lagi, ay sorry. Dahil po yun yung effect ng how they grew up. Or meron po naman kayo makikita ng mga bata na very confident sila or parang mas kasi dun po sa depende sa pagpapalaki sila. Or meron din naman po mga bata na parang ang tigas-tigas talaga ng ulo nila kasi baka meron permissive yung parenting style ng magulang at parang hinahayaan lang. Sige, okay lang yan hanggang sa tumigas yung ulo ng bata. Kaya kailangan po talaga tinutuwid ng mga miyembro ang isa't isa. Hindi lang po ito applicable sa mga bata. Kung ang mga magulang din naman po ay nagkakamali, kung marunong po sila mag-accept ng mistakes nila, nakikita po ito ng mga bata na parang pag nakita nila na that their parents is humble to accept when they're wrong and they say sorry, nakikita nila na it's okay to make mistakes. I did something wrong, but like my parents, I can say sorry. Kasi po nag-acquire po yun ng bata. Pero pag nakikita nyo, hindi nagsusorry yung mga magulang nila sa kanila, lalo na nagkakaisip na po yung mga bata, no? Dumadating po yung time na hindi rin nagsusorry yung bata kasi hindi nagsusorry yung magulang. Pag alam nilang lalo na mali sila. So, yung mga bata po, nagiging mirror natin sila Kasi ginagaya nila kung ano yung ginagawa po natin. Kaya kailangan po talaga yung pagtutuwid. At sinasabi po, wastong pagdidisiplina. So, basahin po natin ito. 1, 2, 3. Ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Iniligtas mo pa siya mula sa daigdig ng mga patay. So, yun po, no? Wastong pagdidisiplina at wastong pagpalo. Ang sabi po dito, wastong pagpalo. Hindi po basta nila makapalo. Minsan po kasi, meron pag lumalaki, pag makulit, palo. 3 years old pa lang, nakabasag, pinapalo na. Pero hindi nila naiintindihan ba't sila pinapalo. So, yung wastong pagpalo po is yung
appropriate siguro dun sa pangyayari. And after po paluin is, i-explain po sa kanila bakit sila pinalo. Kasi may times po na ang mga magulang, dahil galit, pinalo, tapos hindi na nila explain bakit ba nasaktan. And sabi nga po, dapat i-avoid na kasi po pag nag-show tayo ng affection usually sa mga kids, usually touch, di ba? Kamay. So, dapat po iwasan din yung pagpalo na gamit din yung kamay. Kasi baka malito sila kapag bata sila, hindi nila pamaano ay yung same hand na nag-show ng affection, same hand din na nagpapalo. So, ina-encourage po na pag bata or lumalaki yung bata, sabihin natin na naisin natin silang paluin dahil sa katigasan ng kanilang ulo, kailangan kung meron parang either stick, ako po hammer yung pinapalo sa akin ng bata ako. So, kumbaga po, na-identify ng bata, okay, pag may mali, hammer yung pinalo sa akin, hindi yung kamay. Kasi yung kamay po is yun po yung ginagamit natin para extend yung affection natin sa bata. And makakonfuse po sila pag nakita nila nag-show ka ng affection with touch, and the same thing yung pinapamalo mo, pag bata pa po yung kanilang isipan, may tendency po na malilito po sila. Kasi hindi pa po nila alam yung concept nun eh. Pero pag magiging clear po tayo na itong pamalo, pag may nagawang hindi tama, mali. Yun talaga yung pinapapalo. At pag pinapakita yung affection, yun yung touch, na-identify po agad yun ng bata. Pero kailangan po natin explain, no? Yung wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. So, may tendency po minsan ang bata talagang tumitigas po ang ulo. And mayroon po mga variety of reasons bakit po tumitigas yung ulo, no? Hindi ko po alam kung bakit. Kasi depende po sa environment ng bata, lalo na pag lumalaki. Pero we are to, kailangan pong paluin pag kailangan. Pag nararapat na. Lalo na po parang masyado nang nagiging stubborn or nagiging matigas yung ulo nila. Maaaring kinausap nyo na ilang beses, eh hindi pa rin, kailangan pong paluin. Kasi po, yung inililigtas po natin sila sa mga daigdig ng mga patay. Kumbaga nililigtas nila sa yung kapahamakan po ba? Pero wag din naman pong lagi. So ngayon teenager, na pinapalo pa po natin ng stick or ng sintalan. Kasi at that stage po, iba na din po yung kanilang mind. So, ibang approach din po. Pero, makikita po natin yun eh. Paano po natin malaman kung wasto yung pagpalo po natin? Is, babalik po tayo sa salita ng Diyos. Kung tayo po ay aligned sa salita ng Diyos, malalaman po natin kung kailan yung, okay, wastong pagpalo. Ito na ba yung kasi kung hindi po naman natin sila papaluin, magiging matigas po yung ulo nila, and in the end po, sila rin yung magsasuffer. So we need to correct them and discipline them as necessary. Hindi po ako makapagbigay ng specific example, pero alam ko po dati. Kasi ako, matigas po, makulit po kasi ako, malikot ako na bata. Ilang beses ako pinagsabihin, huwag kang malikot kasi mababasag yung vase. Ay, hindi naglikot ako. Huwag kang makulit kasi, wala, makulit pa din, nabasag yung vase, pinalo ako. So, yun po, no, minsan kailangan po talaga ng palo para po maalala ng bata na yun talaga yung huli. And minsan po, ngayon, so pag tayo po yung matanda, minsan po, saan po tayo mas natututo? Sa trabaho or hindi po sa trabaho or sa buhay. Pag po tayo nagkakamali at minsan napapalo ng buhay. Di ba po? So parang ganun din po yung context pag sa bata. Amen po? Di ko po ina-encourage na magpalo kayo kasi bawat family po may kanya-kanyang parenting style. Merong gentle parenting, tsaka may Jurassic parenting. So, kaya kailangan nyo na pumamili, no? Kasi kailangan nyo pag-usapan bilang mag-asawa. Amen. So, moving on po, bunga ng pagdisiplina o kawalan dito. Basahin po natin yung kawikaan. 1, 2, 3. Disiplina at pangaral. Atibay karumungan. Ngunit ang batang suway sa magulang ay kahihiyan. No? So, ito po makikita natin, no? Yung batang suwail sa magulang ay kahihiyan. So, makikita po talaga natin na the accountability that is given to the parents, napakalaki pong responsibility yung pagkakaanak, hindi yung, okay, mag-anak, hindi, lalaki din yan ng maayos, or lalaki din yan, hayaan yan sa environment niya.
it's not that. Kailangan natin maging intentional sa pagdidisiplina at pagpapangaral sa mga bata. Kasi kung hindi po, ayun, sabi nga po kanina, pag hindi po siya pagdidisiplina tama, mapapahamak siya. And ito po ay sa mga magulang na mananampalataya, no? Kaya sabi nga po sa binasa natin kanina, kaya nais ng Diyos na magkaroon ng mga supling na maka-Diyos. Kung kaya po tayo na nagkakaroon ng mga anak, upang magkaroon tayo ng mga anak na maka-Diyos, na susunod din sa Kanya. Ayan. So, tingnan po natin itong example na napahamak dahil po sa maling parenting style or sa pagiging permissive po ni Eli. Basahin po natin yung 1 Samuel 2:22 to 25. 1, 2, 3. Matanda na noon si Eli. Umabot na sa kanyang kaalaman ang kasamaang ginagawa ng kanyang mga anak sa mga Israelita. Alam na rin niya ang pagsilipin nila sa mga babae na ililingkod sa pintuan ng Jordan Tipanan. Kaya pinag-aralan niya ang mga ito. Mga anak, nagpapalitaan ko ang kasamaang ginagawa ninyo sa mga tao. Bakit ninyong ginagawa ito? Tigilan na ninyo iyan. Nakapagpakit at usap-usapang kumakalat tungkol sa inyo. Kung ang isang tao ay magkasala sa kanyang kapwa, maaaring magitan sa kanila si Yahweh. Ngunit siya ang mamagitan kung kay Yahweh siya nagkasala. Ngunit hindi siya pakinggan ng kanyang mga anak sapagkat nais silang parusahan. Basta hindi ko natin susunod. 1, 2, 3. Bakit ninyo pinaglasang ng mga alat na sa akin? Mas mahal pag-iling bahagi ng mga handog para sa akin. Pinangako ko noon at akin ang sabayan ko lamang. Ngunit hindi na ngayon. Parang ko ang sa akin. Ngunit pabayaan ko ang nagtatapos sa akin. Darating ang araw na papalay ko ang mga taas sa isang bayan at sa isang bayan. Palitin ko ang buhay at maaalagay ko. So makikita po natin, no? Si Eli at yung kanyang pong mga anak na sina Hophni at Phinehas. So si Eli po, siya din yung parang naging mentor ni Samuel before, no? And si Eli, Hophni, and Phinehas, sila po yung mga Levita, sila po yung mga priests, no? Kaya, mas sinasabi dito na, sa susunod pala, dito makikita na meron silang mga alay. So, ano nangyari po dito, usually pag nag-aalay po yung mga tao dun sa temple, yung mga portions po ng meat, usually binoboil yun. Tapos, yung magiging part ng priest is yung pag kumuha sila dun sa pag binoboil at kinuha nila, yun yung magiging parte nila. Ang ginawa po ng mga anak ni Eli at that time is, parang sabi niya, wag nyo i-boil. Gusto namin raw yung meat para sila galing mag-iihaw ba? Kasi iihaw nila. So, ginagawa na yun ng mga anak ni Eli at that time. Pero hindi sila pinangaralan ni Eli. Dumating pa po sa point na parang ibig sabihin, alam na niya na ito na yung naririnig niya, pero wala siyang ginawang disiplina sa kanyang mga anak na naglilingkod sa templo. Pwede po kasi either pwede naman niyang sabihin, bawal kayo mag-alay sa tabernacle, for example. Pero hindi niya pinabayaan niya. Ay, okay lang yun. Pinasabihan ko na hayaan siya. Pero dahil at that time, siya yung head priest and he has the authority to discipline his children na bilang mga priest din, ngunit wala siyang ginawa. Kaya ang nangyari po, sabi sa kanya ng Panginoon, mas ginagalang mo pa yata yung mga anak kaysa sa akin. Bakit mo sila pinababayaan magpasasa sa pinakapiling bahagi ng mga handog para sa akin? So, Eli was a permissive father. Hinayaan niya lang. Hindi niya kinurek. Parang masyadong mabait. Parang, sige, okay lang. Pero pinagsabihan ko na, bahala na sila. Parang minsan, Miguel, pagka ganun po tayo yung sa mga may mga anak ko, hindi ko pa alam.
I'll cross over the bridge when we get there. Pero ito po yung example na hindi po dapat natin na gawin. Kailangan po natin disiplinahin. Kasi in the end, nasaan po yung ano po yung consequences ng actions ng parent dun sa hindi niya pagtuwid ng kanyang mga anak? Ang sabi dito, darating ang araw na papatayin ko ang mga kabataan sa iyong sambahayan at sa iyong angkan. Paiikliin ko ang inyong buhay at maaga kayong mamamatay. And that is because he failed to do his role as, not only as the head priest, but also as a father. So, meron po siyang consequences sa whole angkan. Kumbaga sa generation. Pag hindi po napalakiin at naturuan ng tama yung mga bata. Lalo na pag hinayaan natin, yung parang we became complacent and we became permissive. In this case po. Kasi meron naman na talagang hindi na natin magagawa kasi may sarili na silang pag-isip. Pero at this time, Eli had the authority over his children dito po sa sitwasyon na ito. Kaya meron pong consequences yung hindi niya pagsunod sa, hindi niya pag-action o pagsunod sa Panginoon at that time. So, tatlo po yung ating napag-aralan sa paano, ano ang makadiyos ng tahanan. Basahin po ulit natin. Una, tahanan kung saan so, yan po ang makadiyos na tahanan. So, meron po tayong pangalawang punto. No? Ano ang dapat gawin ng mga magulang upang mapalaking makadiyos ang kanilang mga anak? Ang pangalawa po is turuan sila kung paano mamuhay sa sanlibutan. So, hindi po mamuhay na bilang sanlibutan, no? Pero mamuhay sa sanlibutan. Kasi dito pa naman po tayo, no? Wala pa naman po tayo sa new heaven and new earth. So, kailangan po natin turuan ang ating mga anak kung paano mamuhay sa kalagitnaan po dito, no? So, sabi po dito, hindi kayang ikubli ng mga magulang ang kanilang mga anak laban sa sanlibutan. Dapat nilang turuan ang kanilang mga anak na paghandaan ang sanlibutan at kung paano mamuhay dito bilang isang Kristyano. Kasi hindi po naman talaga natin matatagal eh. The environment will be there. Diba? Opo, ito yung tahanan. Ngunit kailangan natin silang ihanda, lalo na pag nag-start silang mag-school, no? How are they supposed to handle that kind of environment? Ang Kristiyano ay inatasan na mamuhay sa sanlibutan at hindi sa labas nito. So, kailangan po natin silang turuan habang lumalaki paano sila magiging asin at ilaw ng sanlibutan. Hindi po natin sila ma-protect from the world. But we need to teach them how to manage, paano nila manage environment na mga nakakasalamunga po nila ay sa sanlibutan. And ano nga po ba dapat yung matutunan ng mga bata tungkol sa sanlibutan? Una po is yung, lalo na ngayon, ang influence po ng media. So before po, no, bakari po nung mga lumang panahon, yung media po is newspaper, radio. Ngayon po kasi, yan na yung mga TikTok, Facebook, etc. Ano po? YouTube. Ano po yun? Cellphone, ayan, cellphone, tablet, TV, ganyan. So, basahin po muna natin yung Romans 12:2. Basahin po natin. 1, 2, 3. Huwag kayong makailan sa mundong ito. So, ngayon po, we will not be able to take away technology from our kids. Kasi ito na po yung generation na kanilang kinalakhan. Ngunit, tayo po mga magulang, inatasan po tayo na i-manage kung paano nila gagamitin yung technology. Kumbaga, kung may pinapanood po sila, titingnan po natin kung ano yung pinapanood nila. Kasi, ngayon po, technology is there. Hindi po natin pwedeng tanggalin sa kanila. Kasi pag naman po tinanggal natin at kailangan nila mag-school, kailangan nilang mag-adapt, in the end, they will need to manage, for example, yung cellphone or tablet. But what we are to do is to
manage to check what they're watching. Ano ba yung impact, for example, ng screen time? How are we to limit yung oras ng kanilang pag-usage ng cellphone, pagta-tablet? Sa ating mga magulang, paano po natin paano po magiging manageable yung paggamit nila ng technology without them falling, kumbaga, yung makikita nila yung mga dapat hindi nila makita. Kasi ngayon po sa internet, kaya nilang mag-open lahat eh. YouTube, kahit minsan may biglang mga ads na pumupunta. So, us as parents, we need to also check. Alam ko minsan tayo, pag may mga, sige, eto, mag-tablet naman. Tapos tumatahimik yung mga bata. Pag ano, pero minsan nakakalimutan natin, ano nga ba yung nakikita nila? Ano nga ba yung pinapanood nila? Ano ba yung impact nito sa kanila? So, kailangan po natin isipin yun. Lalo na yung mga magiging new generation parents, kasi iba na po noon, iba ngayon. So, we are being reminded that we need to manage paano po dapat na-influensyahan yung mga bata. Pero kung nakikita nila yung mga magulang nila, nagpapa-influensya din sa media, medyo mahirap po yun. Okay lang naman po mag-TikTok ha, wala naman po kung against sa TikTok. Pero pag nakikita nila, nagti-TikTok yung parents nila, siyempre yung kids sasabi, TikTok lang yung mom ko, mag-TikTok din ako. Kasi yun yung nakikita nila eh. So, monkey see, monkey do. Kung baga, pag nakita ng anak mo, tapos kung ano yung nakikita nila na papanood mo, for example, mahilig ka sa baril-barilan, for example. Tapos nahilig siya sa baril-barilan. Makikita nila yun sa iyo as a parent. So, yung media doesn't only influence the child, it also influences the parent. And what the children sees from the parents, when they are being influenced by the media, nakukuha din po ito ng bata. So, yung pag nagmamanage po, i-manage din po din natin yung sarili natin, bukod sa anak natin. Kasi, in the end, tutularan po nila kung ano po yung ginagawa natin bilang mga magulang. At pangalawa po, basahin po natin ang influensya. Kasi lalo na po nag-start sila mag-school, magkakaroon na po ng influensya yung mga kaibigan. Basahin po natin Kawikaan 18:24. Ngunit may mga kaibigan, ipas sa kapatid. So, basically po, pag lumalaki po yung mga bata, pag po, let's say 2, 3 years old, 4 years old, wala pa po silang kaisipan para pumili ng kaibigan. Pero tayo as mga magulang, pwede po natin i-manage kung sino po yung sasamahan ng ating mga anak at that age. Pero habang sila po yung lumalaki, kailangan po natin silang turuan na pumili ng kaibigan. So, if maaalala po natin yung sa 1 Corinthians 15:33, sabi, ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Meron pa yung mga nanay, tanda-tanda ko, lagi sinasabi sa namin ito, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Ano, feeling ko, gas-gas na. Pero, totoo po yun, no? Kasi, birds of the same feather will flock together. Kasi, most of the times, sasama ka naman, kumbaga sa panahon po natin ngayon, no? Sasama tayo sa mga taong and we think we have the same page or mindset. So, pag po lumalaki ang mga bata, kailangan po natin silang turuan pumili ng kanilang mga kaibigan. And kailangan po natin sila i-guide. Hindi naman po natin pwedeng sabihin na, ayoko na sa mga kaibigan mo. Hindi mo pwedeng sabihin diretso yun sa anak mo, di ba? Pag lumalaki sila. Pero, kailangan mo ipaintindi, ano ba yung mga pros and cons, no? Mga kaibigan niya, for example. Diba? Pero kailangan po natin, habang lumalaki ang bata, kailangan po natin talagang ma-build yung trust from when they are young hanggang sa sila po yung magbinata or magdalaga. Kasi mahirap pong i-manage yung isang teenager pag nagkaroon po ng gap dun sa pag nagpo-puberty, lalo na may dumadaan sila sa puberty. Mahirap po yung i-manage. Pero kaya nga po, yung inata sa ating mga magulang is turuan silang pumili ng mga kaibigan. Pag bata po sila, hindi pa sila masyadong makakapili. Doon masasabi nila kung sino yung gusto nila, sino yung ayaw nila, ito yung kasundo ko na bata. Pero kailangan din po natin silang i-guide as they grow. But
Kaya kailangan po talaga, malaki po talaga yung responsibility ng magulang. Kung ano po yung kakalabasan nung final na output ng bata. Kasi malaking part po nun is yung family, yung parents and their environment when they're growing up, and also yung friends nila as they grow as well. So kaya kailangan pong gabayan yung pagpili ng kanilang mga kaibigan. Yan po. So basahin din po natin yung Kawikaan 27:10. Huwag mo yaan ang iyong kaibigan, ni ang kaibigan ng iyong magulang. Kung ikaw ay nalilipit, huwag sa kapatid lalapit. Higit na mabuti ang kapitbahay na malapit kaysa sa isang kapatid. So, ano po, kung nais po din natin, sabi po, kailangan po natin pumili na mabuting kaibigan or turuan yung mga bata na maging pumili ng kaibigan. Pero kailangan din po natin turuan yung mga anak natin na maging mabuting kaibigan. Ano po? I know, minsan po, gusto natin na, pumili ka ng mabuting kaibigan, pero bakit yung anak mo yung hindi mabuting kaibigan? So, kailangan din po natin turuan yung mga anak natin how they will be or how they can be as friends when they're growing up. Pero malaki talaga yung influence ng family. Ano po? Nung kung saan siya lumalaki. Yan. So, dalawa po, ano ang dapat matutunan ng mga bata tungkol sa sanlibutan? Basahin po natin. Una po, at influensya ng mga kaibigan. So, yan po. So, bali po, dalawa po yung point na ating in-explore, no? Ano ang dapat gawin ng mga magulang upang mapalaking makaliw sa kanilang mga anak. Una po ay magtatag sila ng makadiyos na tahanan. At pangalawa po ay turuan sila kung paano mamuhay sa sanlibutan. So bago po natin lagumin po itong ating pag-aaral, nais ko lang pong ibigay yung isa pong halimbawa na buhay po ni David. Kasi may times po, tulad po ni David, si David po ay highly, and he was successful in a lot of different things. He was a successful king, dami niya po na ipanalo na wars, na po. Ngunit, isa po siya dun sa mga examples na he was an overly absent father. Lagi siyang absent. Lagi siyang busy. So, King David was described as a man after God's heart, but he failed as a father. Kasi kung maalala po natin, siya po ay tatay ni Amnon. At tapos si Absalom, tapos si Adonijah, tapos namatay po yung, so si Amnon po, nirape po yung kapatid niyang half-sister niyang si Tamar. Si Tamar, buong kapatid po ni Absalom. Nagalit si Absalom, pinatahin niya si Amnon. Tapos yun po yung isa. Tapos meron din po siya, yung anak niya na si Adonijah, yung fourth-born son niya. Tinry po niyang i-usurp o kunin yung throne ni King David na dapat ibibigay niya kay Solomon dahil nag-agree na sila parang dapat talaga kay Solomon na ibibigay, pero tinry pang kunin ni Adonijah. So makikita po natin dun sa buhay ni David that he was a good child of God. Ngunit he failed as a father. So ito po paalala lang po sa atin na we can be successful in our professional lives. We can be successful as kung ano po yung doctor or engineer. Ngunit, wag po natin kakalimutan na yung pamilya po natin is ministry na ipinagkatiwala sa atin sa Panginoon. Yung asawa, yung mga anak po natin ay ministry. Kasi hindi po tinanggal sa Biblia itong mga examples na to upang sa gayon nga po ay matutunan po natin at maging lesson po sila sa atin, no? The Lord doesn't hide yung mga ganitong mga failures ng mga tinawag niya. Ngunit ito po ay nasa Biblia upang ito po ay ating maging gabay para kung ano po yung mga dapat natin gawin at yung mga hindi po dapat natin gawin. Kaya po, sa ating pong mga pagiging
magiging magulang, yung mga magulang at pagiging magulang, kailangan po natin alalahanin that our first ministry is our family. Kasi we can be successful in life, successful businessman, successful career person, but maybe we are not giving enough time sa family natin. Na napapabayaan po natin yung ministry natin sa family. So, basahin po natin ito, no? Sabi po dito, sabay-sabay po natin basahin. Hindi madaling pasukin ang mundo ng mga bata at sila ay turuan. Nangangailangan ito ng maraming pagmamahal, oras at pagsisikap sa bahagi ng mga magulang. Ito ang dahilan kung bakit ang ganitong gawain ay iniatang ng Diyos sa mga magulang at hindi sa ibang mga profesional. Sa prosesong ito, pinalalago ng Panginoon hindi lamang ang mga bata, kundi pati na rin ang mga magulang. Nagagawa niya itatag ang tahanan at ang kilin ang mga bata bilang kanya. So makikita po natin na ang pag-aasawa po ay covenant natin sa Panginoon at kasama po dun sa covenant na yun ay pagkakaroon po ng anak at pagkakaroon at pagtataguyod sa kanila bilang makadiyos na mga supli. And that is our calling. So when we are called to have a family, we are called to minister to our family. Pero hindi po natin pababayaan yung ibang mga ministry natin, no? We need to manage that. And kaya po, sabi nga dito, pinalalago ng Panginoon, hindi lamang yung mga bata. Kasi pag nagkaanak dyan sa yung mga ugali, hindi ko nakikita noon, makikita ko ngayon. Kasi nga, pinalalago tayo ng Panginoon. There are things that you don't know about yourself, na nalalaman mo, ay, ganito pala ako, masama pala ugali ko. Kasi, nag-anak ka, so lumalabas yung sama ng ugali mo, for example. Pero dahil nga, tayo ay pinapabanal ng Diyos sa loob ng pamilya. Ano? Sa pagkakaroon ng asawa at sa pagkakaroon po ng anak. Ayan po. So, yun lamang po at pulihin po